Mga brothers on the wheels, dumayo nga tayo dito sa Yamaha Wheeltech Olongapo para tignan ang kanilang latest version ng Mio Gravis 125. Ito nga yun, katabi natin. Kaya wag na natin patagalin mga brothers. Let's find out kung anong meron sa isang ito. Kaya let's go, sa go! Get ready, drop the beat. Alright mga brothers, tignan muna natin kung ano ba ang nabago at kung ano bang dinagdag dito sa bagong Mio Gravis 125 ng Yamaha. Balita ko, binago yung color scheme. Ito na nga, meron siyang matte black finish. Ayun, napakaganda ng kanyang matte black. And also, yung nandun sa taas na parang khaki brown finish naman. Parang I think yung datingan yan is parang Desert Storm, diba? Yung mga medyo mahilig sa mga military na kulay or team, ayan, babagay sa inyo yung parang khaki na kulay. Pero again, nandito sa baba is itong matte black finish nila. Napakaganda mga brothers kasi very minimalistic na lang yung sticker na nilagay dito ng Yamaha. Well, ganun naman talaga ang approach lagi ng Yamaha, no? May emblem dito. Ayan. And then may Gravis dito. Yung blue core, nilipat nila dito. Nasa harapan mo na ngayon pag nandito ka sa manibela. And then meron siyang stop start system 2. Ayan, dito sa gilid. And then meron siya ritong Mio. Okay. Dito sa side profile mga brothers, meron naman siya ditong 3D emblem ng Mio Gravis. Alright. And then meron ditong decal sticker. Ayan, no? Ako, tatanggalin ko yan para mas lalong maging elegante pa. Di ba? Well, body design nitong Gravis mga brothers, hindi naman binago do sa version 1, no? Same pa rin, pero mas gusto ko tong approach nila ngayon sa bagong kulay nila na all black eh. And then may highlights pa rin kasi makikita natin na iba yung texture ng ibang part ng fairings katulad nito. Di ba? Black siya pero may pagka-wrap texture siya. Parang ano na to eh. Parang dashboard na ng auto, yung ganitong approach ina-apply na nila ngayon sa motorsiklo. Tapos nandito pa rin yung original approach ng brake lever ng Yamaha. By the way, may handbrake lock ito para kung magpapark ka. Ayan. As pagbaba dito, ganito pa rin yung approach. Ito pa rin yung plastic na wrap finish, diba? Tapos dito matte finish na. Ayan. Ito, isa ito sa mga nag-pop up, yung bagong daytime running lights niya mga brothers. Ito yung bago, isa sa mga dinagdag nila. And then, including itong stop start system 2. Ayan. And then, meron na rin siyang Yamaha Y-Connect. Okay? Going down naman dito, makikita natin yung maganda niyang headlamp. Diba? Ayan, no? LED na yan mga brothers. And also, latest na rin ng pagka-LED nito kasi hindi mo kita yung bombilya niya. Yan, nakatago. So, napaka-clear niyang tignan. Tsaka, ako kasi, to be honest mga brothers, sa lahat ng lines ng Yamaha pagdating sa Mio, Gravis talaga ang gusto ko kasi ang laki ng kanyang body design, no? Napaka-bold ng kanyang pagkaka-design. Parang lalaking-lalaki. Tsaka, yung finish ng gulong, balloon type eh. Mamaya check natin. Dito muna tayo sa harapan. And also yung kanyang fender, syempre Yamaha, flexible yan, no? Hindi ito makunat. Ito maganda talaga sa Yamaha eh. Kasi pagka nauumtog lang o namabangga, tumitiklop lang siya. So hindi siya basta-bastang nagsha-shattered at kakalat sa kalye. Yung turn signal light niya mga brothers is bulb type pa. Yan, nakalagay na rin dito sa mismong assembly ng iyong headlight. Alright? And then pagbaba naman dito mga brothers, makikita na natin yung conventional telescopic port nitong scooter. Ayan. So, ito mga brothers, hindi yan ABS. Censored po yan ng iyong speed meter. No? Naka-single pot piston caliper itong caliper niya rito. And then, I think around nasa 200mm yung plato nito. No? Pero again, disc brake po yung harapan niya. No? So, meron itong 12 inches na wheel mags mga brothers na gloss finish. At meron siyang size dito sa unahan na 100 by 90. Okay? At good thing, tubeless na ito and branded din ng RIC Japan. So kahit di ka na magpalit, isa ito sa mga nagustuhan kong karakter ng Mio Gravis mga brothers, yung balloon type niya na gulong, no? Parang yung mga sinaunang style ng scooter. Okay?
Alright mga brothers, ganito po ang profile ng Yamaha Mio Gravis pag naka side stand na. Ayan, side stand check tayo. Ngayon sa nakikita ko in person, maganda yung pagkakahiga niya, no? Maganda yung higa niya. And then check natin yung paa ng side stand. Ito, ayos, pasok. At saka maganda yung pagkakalapat sa sahig, no? So alug-alugin natin para masabi natin kung alanganin ba siya. Ayan, no? So makikita nyo naman na hindi siya alanganin. Also makakatulong din yung kanyang brake lock dito. Ayan. So kung nakapreno ka sa patirik o pasubsob, hindi babagsak ang iyong motorsiklo. Pero syempre, mas safe kung isi-center stand mo na lang. What I like dito sa Gravis mga brothers, yung laki ng kanyang floorboard. Okay, no? Ito, any size ng paa, kakasya dito. At saka makakapaglagay ka pa rito ng knapsack na bag. Yan, makakapagsabit ka pa dyan ng mga plastic na pinamili o mga kung ano mga essential na dala-dala mo. And then meron siya ditong pockets. Ayan, malalim ito. Check nga natin ang ating cellphone. Meron tayo ditong 7 inches na cellphone. Ayan, so kasya pa rin. Pero I guess, mas maganda maglagay ka ng cellphone holder para mas safe kung magcha-charge ka ng iyong cellphone habang nagra-ride, no? Naka-shutter key na rin ito mga brothers, and also may button siya dito ng fuel and also seat para less hassle. So nandito nga yung iyong fuel cap. So buksan natin. Ayan, so dali lang buksan. Nasa 4.2 liters ang fuel tank capacity nito, and also nasa floorboard na rin ang kayong tangke. So wala siya dun sa ilalim ng upuan. Okay? Ayan, buksan natin yung upuan mga brothers para makita. Ayan, bukas na nga ito. No? So kasya dito yung isang helmet na nakita ko sa brochure. Ayan, makikita nyo naman naka-stoop siya dito. So naka-design talagang maaaring paglagyan mo to ng helmet. Ngayon kung dalawa naman yung helmet mo, pwede mo namang isabit yung isa dito, o pwede mong isabit both helmet dahil meron siyang helmet both dito, dalawa. And good thing meron pa siya ditong kabitan na ngayong tools, oh. Ayun, diba? Plus puntos ito. Tapos dito na rin nilalagay yung iyong battery. Nandito, nakatago pa. So talagang ang laki talaga na space ng underseat compartment mo. Ito naman maganda. So nandito yung side mirror manuals, tsaka yung takip. So sara na natin. Upholstery check mga brothers. Kurut-kurutin natin. I guess ito yung something na i-improve pa rito ng Yamaha. Para kasing manipis yung dating sa akin ito eh. Pero yung lapad ng foaming niya nandun, no? Present na present sa motor na ito. Tsaka pagdating mo dito sa dulo, pakipot na siya. Ito maganda to para sa mga maliliit na height, no, na rider, no. So dito kayo sa unahan. Ngayon kung matangkad ka naman, hanggang dito pwede kang sumagad. Tsaka yung foaming ng iyong back ride, no? Okay din, makapal din. So hindi basta-basta dito mapapagod o mangangawit ang ating mga backride, and also yung grab bar niya, oh. Ganda ng design, and also malapad ang pagkakayari, no? Matte finish din ito. Ito rin yung tapakan ng iyong pillion, aluminum na yan. Alright. And then dating punta tayo dito sa likod. Ayan, so makikita nyo rito yung kanyang mapormang taillight. Ganda ng pagka-plastic pa talaga pag Yamaha quality. So bulb type pa ito mga brothers, and then yung turn signal lights niya bulb type din, no? So wala na siyang integrated na ilaw pagdating dito sa plaka. Pero wala namang problema yun kasi kayang-kaya naman siya ilawan itong taillight mo. And also meron ka pang reflector dito sa likod para mas kita ka sa gabi. Yung rear fender nito wala akong masabi. Sa haba, kung pahabaan lang, mahaba talaga siya. So safe na safe yung motor natin sa mga dumi, putek, no, kahit yung backride natin, kayang-kayang tabanan nitong rear fender. Ayan, no. Tsaka malinis yung underneath, madali mong ma-approach kung gusto mong linisin, sprayan, ayos na ayos. May kurtina pa rito ng rubber, so hindi basta-basta papasukin yung loob ng ating makina, okay? Ito naman yung gulong dito sa likod. May tire size ito na 110/90. Tumawid lang na isang laki doon sa unahan. And RIC and tubeless na rin ito, no? Yung spoke ng kanyang wheel mags na 12 inches is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So meron itong 6 spoke, no? Gustuhan ko rin yung muffler cover dahil halos lahat binalutan na yung muffler. So safe na safe ito. Lalo na sa mga short rider na dumidikit lagi yung tambucho, hindi ka mapapasok. Hanggang dito, naka-cover ito. Ayan, no? So ito yung pan ng makina. Ayan, so kahit hindi siya naka-liquid cooled, meron naman siyang fan na mismong naglalamig doon sa makina. Okay? Anyway, usapang makina, meron nga itong 125cc mga brothers. Single overhead cam, dalawa yung kanyang bulbs, at meron nga rin itong technology ng Yamaha na Blue Core, no? So for more power and less fuel consumption. Alright? Alright lang mga brothers. Let's find out yung kanyang
seat height, no? So meron nga itong 775 na seat height mga brothers. For the height na 5'4", ayan, flat-footed ako dito. So good news, no? So sa mga brothers on the wheels natin dyan na 5 flat, no? 5'1", 5'2", 5'3", eh hindi kayo mahihirapang imaneho o i-manage ang itong bagong version ng Yamaha Mio Gravis, no? Ayan, no? Napakaganda, napaka-friendly ng kanyang seat height. And also meron siyang ground clearance na around 135 mm. And then sa bigat naman, meron siyang 98 kg. Ayan, so hindi naman din kabigatan ng isang ito. Kahit bulky siya tignan, eh magaang naman siya, no? Kahit malaki yung kaha niya. Yun naman yung nagustuhan ko dito sa bagong version ng Gravis. And also yung turn radius ng manibela ng isang ito, aba, napakalaki. So hindi kayo mahihirapan dito mga brothers magmanubra, lalo na kung mga nasa iskinita kayo, looban, o sa mga masisikip na parking, no? Yan, hindi na kayo tatayo para i-manubra ang isang ito. Kasi kanyo naman, no? Di ba? Ayan, no? Napakadali niya lang itulak-tulak ng ating mga paa. And also sa kanyang position, may space naman, no? So kahit malaki yung paa mo dito, eh kakayanin naman ma-accommodate nitong floorboard niya. Tsaka malaking floorboard niya. Ayan, no? Meron ditong utility hook. Isa lang yung utility hook niya. Ayan. Tsaka kahit matangkad ka dito, I guess maganda yung yung room, malapad-lapad naman, and also pwede ka ritong umusog pag talagang mga 6-footer ka, pwede ka hanggang dito. Ayan, no? So ako kasi 5'4" lang ako, dito na ako, sagad na ako dito sa unahan. And yet pwede ito kahit anong height pa, no? Wag lang 7-footer siguro, baka sumapit na, no? Pero kung mga matatangkad yan, aba, kaya rin accommodate itong Gravis. Ayan. Pagdating naman sa kanyang riding position mga brothers, eto naka-upright na ito mga brothers. Ayan, as you can see, tsaka gusto ko yung setup ng handlebar niya may kataasan, no? Hindi siya yung katulad sa iba na sobrang baba. Ito parang nasa mid. Ayan, o, diba? So pagka ganito yung riding position mo, aba syempre, hindi ka basta-basta mapapagod. Tapos isama pa natin yung binibigay ng comfort ng seat niya. Ayan, hindi ako basta-basta umuusog. At saka talaga yung lapad nitong upuan ng Gravis, talaga napakaganda. No, may kalaparan siya. Pero again, hindi naman din yung sobra nabubuka ka para magtingkayad ka. Sakto lang din naman. Pero sa comfort, the best ito. Alright mga brothers, dito naman sa cockpit nitong Mio Gravis, no, naka-digital meter nga ito. Well, maliit nga lang naman, pero at least naka-digital meter na. Maganda naman ang kanyang plastic. And also, meron mga basic indicators dito. Ito yung engine check. Left and right mo pinagsama na high beam, and also yung stop-start system na indicators. Ito yung kung gusto mong baguhin. I guess ito na rin yung select and also yung iyong mode, okay? Ang iyong lagayan na side mirror, yan, lalagay nila pag activated na. And then yung handle grips niya, ito pa rin yung handle grips ng Yamaha, hindi na to na bago, no? Nakalagay talaga to halos sa lahat ng mga model nila. And something ito sana, lagyan na nila ng M-bar na bakal, di ba? Since a little compliment naman sa mga buyer nila, di ba? Ayan, no? So itong handle grip dito mga brothers, medium size lang ito. Ayan. Tapos yung itong brake levers, same approach pa rin, sabi ko nga kanina. May switches tayo dito na low beam and also high beam. Wala siyang flasher. Left and right mo, okay ang engagement, and then yung horn. Alright, dito naman sa kabila mga brothers, nandito nga yung switch ng stop-start system. Kung gusto mo yung off, gusto mo yung on, no? Tapos meron din siyang hazard switch, good thing, no? Para kung mag-emergency parking ka o combo yung takbuhan nyo dahil group ride. Ganun din yung handle grips dito, sakto sa isang medium na kamay, and yung electronic starting, no? Brake levers sa iyong preno sa harap. Okay ang engagement, tumutunog-tunog pa, ganyan naman yan. Ayan, naka-shutter key nga ito, sabi ko kanina. And also nandito sa kabila yung iyong tangka for the less hassle kung ikaw ay magpapagas. Alright, no? Ito yung package niya rito. So talagang yuyuko ka kung may gusto kang kunin. Kasi malalim eh. Alright mga brothers, ngayon nga may presyo nga ito na 96,400 pesos kung gusto nyong i-cash. Ngayon kung gusto nyo naman i-installment, magda-down lang kayo ng 8,500 pesos and then magma-monthly kayo for 3 years ng around 4,924 pesos. Alam ko yung rebate nila dito is 300 pa rin. Okay? So mga brothers,
Kung may mga owners tayo dyan ng Yamaha Mio Gravis na Brothers on the Wheels, baka naman pwede nyo mapahiram para ma-features natin dito sa ating Facebook page and also sa ating YouTube channel. Okay mga brothers, and also don't forget na i-share itong episode na ito para mas marami pang makaalam na Brothers on the Wheels natin na naghahanap nitong bagong Yamaha Mio Gravis. Syempre mag-comment na rin kayo at mag-follow na rin kayo sa ating page. Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers, mag-subscribe na kayo and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga walk around episode. So ako po si Art ng Sword Moto. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating walk around review. Until next time mga brothers, ride safe and cheers!